Ano na po yung final decision kung meron man ng prosekusyon tungkol po dito sa pagpapatawag kay Colonel Lachica? Kasi parang this past few days ang sinasabi medyo nag-hesitate kayo kung ipapatawag or not. Actually, hindi hesitation. It's the Mm. fact that na-establish na po yung accountability at saka yung misuse ng confidential funds. Sa totoo lang, kung ipapatawag sila, chika, ano naman po ang pwede niyang sabihin? Pwede po siyang magsinungaling dyan. At wala tayong pinangahawakan na papel na pinirmahan man lang niya na nagpapatunay na siya yung nag-disburse or siya yung binigyan niya na si Ms. Piatos ay tumanggap galing sa kanya. So wala tayong pwedeng ipakita, wala siyang pwedeng ipakita sa korte na nagpapatunay na yung pagtanggap niya nitong confidential funds, nung pag-disburse niya, ay may pirma siya or mayroon siyang dokumentong sinasabi na siya mismo ang nag-distribute diyan, no? So from that alone, hindi na basta siya bibigyan ng plataforma, halimbawa, na alam naman natin na corroborate yung testimony ni Ms. Gina Acosta, ni Mr. Ortonio, na siya yung binigyan nung confidential funds. From that alone, that's already a violation of the GMC. That's an illegal delegation of duty kasi hindi siya banded, wala siyang authority, wala siyang mandato para i-disburse itong pondo na ito. So on the issue of misuse, na-establish na po natin 'yan na meron talagang misuse because may kasabihan nga the spring cannot rise above its source. So ibig sabihin dapat si Miss Gina Acosta yung dapat na mag-disburse nito, pero nung pinilipat niya kay Colonel Lachica, that alone is a violation. So mismo yung si Miss Gina Acosta, sinabi niya na nung pumirma daw si Colonel Lachica na tinanggap niya itong 125 million pesos. We're just talking about the last quarter. Wala pa po doon yung first, second, and third quarter ng 2023, which amounts all in all total for transactions 500 million na si Colonel Lachica pa ang nag-reimburse. So yung mismong pinirmahan daw niya according to Miss Gina Acosta na nagpapatunay na binigay sa kanya yung pera, ni-receive niya yung pera noong na allegedly na implement daw niya ito, binawi niya kay Miss Gina Acosta. So kung ano yung sasabihin niya diyan, hindi natin alam kung totoo o hindi, 'di ba? Kasi wala tayong pwedeng balikan o puntahan o gawing basihan na dokumento na pinirmahan niya. Si Colonel Lachica ay may kaso po, I think, under investigation sa Ombudsman. Kung meron po talagang mayroon po talaga siyang intention to tell the truth, kasi yun naman po yung lumabas sa statement niya, nababasa po natin yan sa social media at saka sa media, mukhang mas maigi na doon na lang po siya magpaliwanag at sabihin ng katotohanan sa Ombudsman. Oo, bagamat ang base po sa punto de vista ng prosekusyon, hindi na kailangan ang testimonya nitong si Colonel Lachica. Kanina po nabanggit naman ni Attorney Reginald Tonggol na meron pa rin talagang posibilidad. Pwede na ipatawag nila si Colonel Lachica sa impeachment court ng mga senator judges kung tingin nila ay kinakailangan. Paano po yun makakaapekto sa kampo po ninyo? Well, sa amin, as far yung kina-explain ko po sa inyo, Ma'am Maricel, as far as the prosecution panel is concerned, we feel na na-establish na po yung fact na may misuse ng confidential funds, na-establish na po yung accountability because between the Vice President Sara Duterte and Colonel Lachica, dahil sila lang daw yung may alam ng pag-disburse at pag-implement itong confidential funds, si VP Sara ang accountable officer dito. Wala si Colonel Lachica. So as far as we're concerned, that has already been established. Now, kung papatawag po yan ng korte, si Colonel Lachica, edi may pagkakataon din po kami na tanungin siya. No? Ang question lang ngayon is since hindi natin siya pinresenta as hostile witness, ano po yung qualification niya kung ipapatawag ng korte? Siya ba ay hostile witness ng prosecution? Siya ba ay hostile witness ng defense? Kasi on the premise na ipapatawag ng korte, hindi po yan pinresenta ng either of the side. So ano po yung kanyang
qualification. Oo. As a hostile witness on the part of the prosecution or as a hostile witness on the part of the defense. So ito po yung mga bagay na kaklaruhin din po ng, I'm sure, ng impeachment court. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.